Magandang araw sa ating lahat, mga kaibigan, mag-anak, lalo na sa taga-subaybay sa aking channel. Ang pag-uusapan natin, mga kaibigan, huwag po ninyong palampasin ito. Tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng bag. Ito ang bag namin, itong gagawin ko, yung sample na yan, nakasabit na yan. Unang-una kong ginawa ang pattern. Ito. Ibig sabihin, mga kaibigan, napakahirap gumawa ng sample. Ito unang gawa pa lang. Kaya yan, pattern na yan, kagagawa ko lang yan. At kailangan po may mga gamit po tayo, eskwala. Kailangan po eskwalada po ang ating ito plastic po ha. Tila man o plastic ang ating tatabasin. Eskwalado po. Yan, ang ating lamisa ay eskwalado din. Magkatandaan po ninyo. At ang ating ang tila kasi, mga kaibigan, doon sa pinakagilid, eskwalado na yan. Kaya pag itinapat mo siya dyan sa lamisa, na eskwalado ang ating lamisa, ibig sabihin, guguhitan mo lang dyan sa gilid na yan, dyan sa may kamay ko. Ayan, pag naputol mo yung tela, eskwalado na yon, kasi ipapantay mo dito sa gilid. Ayan, magpapattern na tayo. Ayan, kailangan may pandagan ka. Ito po, plastic po makapal po ito, mga kaibigan ha. Gauge 24 na plastic gagawin naming bag. Matibay po ang aming bag. Ito, huwag kayong kukurap at hanggang sa pagkatapos ng bag ay malalaman ninyo kung paano. Ayan, ang pag-pattern, unahin mo yung malaking pyesa, mga kaibigan. Yan, malaking pyesa, para ang bandang huli ay maliliit na. Kasi pag inuna mo kasi yung malaki, ay yung maliit, baliktad inuna mo maliit, mahirapan ka na maglagay ng malaki na yan sa hulihan. Lalo na kung ang pagtabas mo ay maramihan. Kung nakikita ninyo, may tinatabas ako minsan maramihan, nakapatong-patong. Meron akong cutting machine. Ito, isa lang itong gagawin natin, kay sample pa lang ito. Ayan, kailangan magtiyaga talaga. Kailangan kasi pag gumawa kang sample, maganda ang kalabasan yan. Papantay mo talagang mabuti. At mahirap kasi i-pattern, mga kaibigan, itong plastic at medyo dumidikit yan. Saka mahirap tingnan. Mahirap tingnan, transparent yan eh. Ayan, kailangan ang iyong lamisa ay may kulay yung ilalim para pag nagguhit ka, makikita ang iyong guhit. Ayan. Yung piyesang malaki, tapos na natin. Ang kasunod naman na medyo maliit-liit, yun naman ang isunod natin. Maliwanag po ha, maliwanag. Ang pag-pattern, hindi yan basta-basta. Kung ano yung sample na gusto mong kasi pwede mong titingnan mo sa computer kung ano ang sukat. Ito sa amin, made to order kami, may sukat na po na binigay sa akin. Kami lang po dito gumagawa. Ako, ang aking anak ang may-ari ng tahian, at ako naman ang tagatabas at saka pattern maker. Ang mahalaga po sa lahat yung pattern maker. Doon po nag-umpisa ang ating production. Yan, huwag kayong alis. At ibibigay ko sa inyo ang kompletong istorya ng paggawa ng bag. Ayan. Kung napapansin nyo, naguhitan ko na siyang mga tela na yan, yung plastic na yan. Tapos na ako nag-marking. Ibig sabihin na kompleto na yan para doon sa bag na yon. Ayan yung yan yung parang leather na pang ilalim eh. Yon, sa ilalim. Para po kasi pag plastic ang ilalim mo, magagasgas po. Kaya leather po ang ilalim. Alam po ninyo, itong bag na ito, nag-uso itong mga transparent kasi lalo na kung ikaw empleyado, ay hindi na kailangan na bubuksan pa at titingnan ng gwardiya ang iyong laman ng iyong bag at kita. Kita po ang laman. Ganyan po ang pagupit. Didiretsuhin muna ninyo, mga kaibigan. Yan, puputulin mo ng diretso. Kung halimbawa, pabilog man yung pyesa, putulin mo muna ang padiretso. Yan, yan.
saka mo na bilugin pagka putol-putol na. Kasi kung hindi mo in-slice ng ganyan, tapos paliko, mahirapan kayo. Kaya kailangan po, putol-putulin po na natin ng padiretso. Yan, gaya na ginagawa ko na yan. At kaya tingnan nyo yung aking gunting, heavy duty yan, ha? Hindi po pwedeng maliit na gunting. Yung, lalo na kung mapurol, nako. Kailangan po marunong po kayong maghasa ng gunting, marunong maghasa. Hindi po basta-basta yan na pag nagkamali ka ng hasa, magiging mapurol yan. Ayan. Kung nakikita nyo, bago ko bibilugin yan, putol-putol na. Yan, putol-putulin mo yan kasi mahirapan na magbilog kung ayan, tinan mo. Hawakan ko siya isang pyesa at pabilog kasi pa-square yan eh. Bawat kanto puputulin mo paikutan mo kaibigan. O, ito na. Kasi siyempre hindi natin maiano lahat kasi hindi magkasya sa ating video, kaya ganyan po. Ito na. Gupit na po lahat ng pyesa kung tawagin yan ng bag. Kompleto na yan at dadalhin na natin sa mananahi. Ito, nandito na. Ayan po ang aking mananahi, ang aking may bahay. At ibig sabihin, tulong-tulong po kami dito sa aming tahian. Ayan o. Ang pinauna kong pyesa yung balikong parte. Doon sa ibabaw ng bag yan. Kung napapansin nyo, sa ibabaw ng bag, para mabuksan mo siya, may zipper yan doon sa ibabaw na ibang design po itong aming mga bag, mga kaibigan. Ang zipper niyan, paikot sa ibabaw. At para pag binuksan mo siya, halimbawa, traveling bag yan eh. Hindi ka mahirapan maglagay kasi open yan, parang malita yan. Kung nakita niyo yung unang tinay kanina, paikot ang zipper. Ito naman yung yung pang-ilalim na leather yung ginawa ko kanina. Dalawa yan magkapatong para po medyo matibay po. Mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano kayo umorder. Available po kami sa Lazada, Shopee, at ginagarantiya namin na matibay ang aming yari. Sariling yari po. Ayan. Yan yung nanay ng aking anak, kami yung pamilya lang po. At nag-umpisa kaming manahi ay sanggol pa yung mga yan. Ganun, 3 dekada na kaming mananahi ng bag. Ayan. Ayan po yung kailangan matibay po diyang lugar na yan. Yan yung persado, yung sinasabitan ng sling. Kung nakipapansin ninyo, di po basta-basta ang pagtahig dyan. Doon sa ibabaw may lock. Ito na mo. Yan ang lock na sinasabi, para magiging matibay ang bag. Yan na. Ito na. Yehey. Ito na po yung finished product. Kasi hindi naman natin pwedeng antay na hanggang mabuo. Kaya po edit po yan. Putol-putol po ang ating video. At pakita natin na tapos na siya. Yan po. Jeremias Gombes. Sana makapagbigay ako ng aral sa inyo. At magagamit ninyo sa inyong paghahanap buhay. Maraming salamat. Ingat po tayo palagi. Patuloy lang sa mga pangarap.